ay palalayasin ang masamang espiritu. Tinatang Diyos, September 15, mamarkahan ng taong bayan. Si General Felizardo Simoy, retired po ito. Aminin na natin, galing sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At siya ay bahagi ng sambayanang Pilipino. Ako dahil nakikita ko na naman ang mga kasamahan natin ng mga kabataan dito sa pagtitipon para may payag ang ating kalayaan at ang ating karapatan. Para malaman ng lahat, magandang gabi rin sa mga kapulisan. Sumabasa ka ulit after 23 years sa Mindanao. Okay, good. Sana mapagkabag-isip ang ating mga nasa katungkulan ngayon kung paano matutulungan ang ating bayan. Nakikita ko na hindi man lang tayo pinagbibigyan ng magandang lugar kung saan tayo pwede magtipon-tipon. Kawawa naman ang mga maralitang Pilipino. Galing din ako sa maralitang Pilipino. Sa Inboy pa ako nagsimula sa elementary. Naging member ng Kabataang Makabayan at sumali sa Philippine Army para makatulong sana sa ating bayan. Ngunit ano ang nakikita ko ngayon? Pagkatapos ako mag-retiro sa 2011, ang pinaglalaban namin sa bundok, mamatay-matay na kami doon. 5 beses na ako na-ambush. Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang ating bayan. Marami pa rin ang abuso na nakaupo sa ating gobyerno. Ano ang gagawin natin? Kailangan lang ang peaceful na pagpapahayag ng ating kalayaan at karapatan. Kung hindi alam ng mga kapulisan, yung mga assign ako sa Davao, 10 taon. Doon nakikita ko 1981 to 1984. Sa isang buwan, ang pinatay ng Sparrow Unit sa Davao ay 38 policemen in 1 month. Walang lumalaban doon na kapulisan. Kaya kami napunta doon. Kasama ko ang Philippine Marines, 3rd Marine Brigade. Then Colonel Biasong. Ngayon, nakikita ko ang mga abuso ng iba sa atin na dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Kaya nakakapanlumo ay yung pinaglalaban namin sa kabundukan ay nakikita namin na hindi pala ang tunay na kaaway ng ating pamamayan ay nasa kabundukan, kundi ang nasa kanayunan, yung mga corrupt na officials sa gobyerno na pinapabayaan lang natin. Kaya ngayon, panahon na at nakita na natin na ang corruption ay lumalala at ang karamihan sa atin ay nagbabakasakali lang na matulog sa kanilang kabahayan. Sana naman ay makipagtulungan tayo para mawala na itong corruption sa ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat mula kay General Felizardo Simoy, retired General from the Armed Forces of the Philippines. At marami pa sila. Thank you, General Simoy, sa pagmamahal mo rin sa bayan ito. At natutuwa at nagagalang kami na kasama ka dito ngayon. Pakinggan natin ang boses ng kababaihang Muslim na nakikipagkaisa, Kristiyano at Muslim, na nagundong ang panawagan, Brother BMR Channel, nandyan sa likod. At yan ang panawagan ng mamamayan ngayon. Ang taong bayan, Kristiyano Muslim at iba pa, na nanawagan ng pagpapalayas kay Marcos Atero Valdez. Nandito po si Ma'am Saira. Layas! Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Nandito po tayo sa malapit sa Edson Shrine kung saan nandito ang makapangyarihan, kung saan nagaganap kapag tayo mga bawat Pilipino ay nananawagan para tawagin ang mga pinuno na namamahala sa ating bansa. Tayo po ay nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos bilang isang Muslim representative ng Muslim Christianity. Andito po tayo para manawagan na magkaisa na tawagin si Bongbong Marcos, lumayas ka na! Maawa po kayo sa mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan, ng dulot ng korupsyon. Maawa po kayo sa mga taong dumaranas ng matinding pagbaha sa ating bayan, Pilipinas. Tayo po ay magkaisa upang manawagan na si Martin Romualdez na siya ang main author ng flood control at ng corruption. Sama si Saldico! Papayag pa tayo na manatili ang Bongbong Marcos ay kanya. Tayo po ay manawagan na lumayas na ang nagpahirap sa bawat Pilipino dito sa bayan ng Pilipinas. Papayag po tayo na si Martin Romualdez ay manatiling House Speaker Kami po ay nandito, nagsama-sama ang Muslim, Christian, para manawagan kay Bongbong Marcos. Maawa ka na sa mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan. Tayo mga Pilipino ang dumaranas ng kahirapan, dulot ng korupsyon, ng dahil kay Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Maawa ka naman, huwag puro kailangan kumakain ng masarap na pagkain. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, huwag na ninyong ituhin ang mga Pilipino. Lumayas na kayo! Dahil kayo ang nagmamahirap sa dulot ng korupsyon na ito! Utang na loob, mga kababayan! Isa-isa po tayo manawagan na lumayas na si Bongbong Marcos! BBM resign! Marcos resign! Marcos, hindi Bongbong Marcos. Ayun, Bongbong Marcos daw! Lumayas ka na! Huwag mo nang pahirapan ang mga Pilipino! Huwag mo nang linlangin ang mga Pilipino na naghihirap dahil po sa inyong magpinsan! Yun lang po! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Sabayan kami! Sabayan kami! Medyo bago kayo. Ako na ay nakita ko kayo ngayon dito. Okay. Ako na mga kabataan. Yan, dito na kayo ngayon. Pahiramin na, brother! Sige! 1, 2, 3! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! Gobyerno magnanakaw! Gobyerno magnanakaw! Labanan mo! Itakwil mo! Labanan mo! Itakwil mo! Mas malakas at tumatagumdam! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di matapos ang laban mo! Gobyerno manloloko! Gobyerno manloloko! Labanan mo! Ibagsak mo! Labanan mo! Ibagsak mo! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban!
Belmonte, former Undersecretary, Department of Energy, Yusek Ben Tatay Ben Ranque. Hamunin ko ang mga cabinet secretary sa pamuluhan ni Secretary Dibo Teodoro. Withdraw of support na kayo sa bangag ng Presidente. Iwanan nyo na si Bongbong Marcos dahil isa siyang baliw, isa siyang bangag, wala siyang alam sa pagbuno dito sa bansa. Withdrawal of support, mga cabinet secretary sa pagpangulo ni Dibo Teodoro. I challenge you, Dibo Teodoro. Gamitin mo ang utang mo, yung sanidad mo, saniti mo. Lumayas na kayo, withdrawal of support. Iwanan nila ang Bongbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan kundi magnakaw. Kung may naiwan bakat sa inyong saniti, withdraw support of the President dahil hindi na siya kanais-nais na pagsilbihan sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, and Congress. Withdraw support of BBM. Pero ang mga magnanakaw dapat ikulong at managot. BBM tayo! Mga kababayan, magkakaroon tayo. Dalawa na lang muna sapagkat tayo ay maghahanda ng mas maraming kaldero, kasirola, pagbalik natin. Kung hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo ng mga kadena upang isarado na ang House of Buhaya. Pakinggan muna natin si Tatay Rane Lodopito. Siya po ay konsyal at yung boses ng mamamayan, hindi naman sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Rane. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa ating. Nakakalungkot po ditong mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, tingnan niyo mo ilang pangako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, tinalikuran ang batuin
at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Tama! Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong Marcos na adik. Dito ko po lagi kong sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming baluktot, maraming iskalawag na pulis. Tinayuan, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli ko sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin yan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba ang gusto niyong marinig? Ilang bigong pangako? Dito natin mapapatunayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Yes, tama po! Tama! Pag may ating kang membro ng pamilya, lahat kayo mamumroblema. Tama po! Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Tama! Pero itong ating na presidenteng ito, dahil iba sa lahat ng ating. Dahil cocaine ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo natin Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya ating siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya lang tayong mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mga mayang Pilipino na ibangon niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik nga, hindi lang sa cocaine ang problema, pati na sa pera ng bayan. Nanakaw! Adik na nga, under pa
sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan! Ano pa man katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito pong panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-hiyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman na to sa kabubuno ng walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Ano pa ba ho ang gusto nyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea nga, binabawi na ang pagpapautang sa atin dahil baka hindi baka kung hindi nanakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, gwardya ka man, pulis ka man, ordinaryong tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng VAT. Yung mga VAT na yan, yan ang ninanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Bulat sa pulba, eto ba tayong mga Pilipino, kahit noong panahon pa, nilabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo, alang-alang pa lang sa anak at sa susunod na henerasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin nyo na sana kami lahat. Mauna lang muna sila. Iwan ka muna. Pakiusap po. Tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking bunso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang panganay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old na ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko at higit sa ipaglalabang ko ang mga kababayan ko. Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat na pagkilos. Tandaan nyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500,
Kahit hindi nyo kakilala, Iboboto nyo na. binoboto nyo pa. Tama! Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Nanakaw! Nanakaw! Martin Robones! Buisit ka! Meron namang hindi nananalo. Pag magnanakaw ang ama, magnanakaw na rin ang membro ng pamilya. Gusto nyo po ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. Sila lang ang ibaon sa ukay. Pero bakit hanggang ngayon, timid balikat pa rin kayo para hinihintay nyo na may magbayad sa inyo kaya sasama kayo sa rally? Tama! Lord, Bayad ito, walang bayaran. alam po namin, Panginoon, na binigay mo sa amin ang bayang ito. Kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo pong nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema. Bigas, pagkain, pamasahe. Ang pangunahin namin problema, si Bongbong Bangag. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Pero hindi sila mo-adjust. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Hindi! O baka naman, Boto lang. hinihintay na matuto tayo, magising tayo para patalsikin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Sunugin ang bahay! Oo, pwede! Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Palitan si Soto. Pinalitan na! Papalitan na! Tama yan, palitan yan. Walang alam. Ibabalik na si Cheese. Alam niyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Tama! Parang awa na po ninyo. Mahalin natin ang bayan natin. Mahal namin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Pinaglaban namin. Wala na kami! Nakita niyo po, Melek? Kulang pa po ang tinataya niyo. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako ho, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa halay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin. Tindig tayo! Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga mangilang-ilan na buhaya, ito po ay lalamon sa atin.